Salita ng Panginoon sa umaga ito. Ako po ay magbibigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil siya po ay forever na mabuti at tapat sa buhay ko po. At alam ko po, naniniwala ako na sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, sa loob po ng 2 taon na ako ay nahiwalay sa pamilya ko at sa bansa natin ay hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. At mas nakita po ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa buhay ko at sa buhay ko ng pamilya ko. Salamat po sa Panginoon dahil kung wala po ang Panginoon sa mga buhay natin, siguro ngayon hindi na nasa kalsada na tayo naglalakad ng walang dali. Ito ba? Salamat po sa Panginoon dahil siya ay mabuti sa buhay ng mga isa. Ayan, so ngayon po ay dadalhin ko po kayo sa aklat ni Job. Ayan, Job chapter 19. Job chapter 19. Ang text po natin ay Job chapter 19 verse 25. Ganito po ang kanyang sinasabi sa Job chapter 19 verse 25. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Ulitin ko po ulit ha. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Yes, Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Naniniwala po kami, nananampalataya po kami, Panginoon, na may kapangyarihan ng iyong mga salita na magpapabago sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming sitwasyon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat at kiniklaim po namin, Panginoon, ang mga salitang ito na magkakaroon po ng buhay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo po at sa pangunguna po ng iyong banal na Espiritu. Tunay nga po na wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong mahinang lingkod upang maging instrumento ng iyong mga salita sa umaga ito. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil for the first time in a long time, hanggang na yata ako dito. Ano po, for 2 years na hindi po ako nakakatayo sa likuran ng pulpito dahil nga po sa trabaho. Ano po, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Nasa harapan niyo po ako ngayon. So, alam ko po na nung unang sinabi ito ni Pastor Eli sa akin na hindi naman sa akin sinabi nila Pastor Müller, pero si Pastor Eli yung pinagsabihan pero pinasa sa akin. Alam ko po ng Panginoon ang nangungusap dahil sabi ng Panginoon sa akin na simulan mo na, umpisahan mo. So, ang rason din po kung bakit umuwi ako ng Pilipinas dahil alam ko po na merong gagawin ng Panginoon sa buhay po namin sa pamamagitan po ng pagpapagamit po ng buhay ko at buhay namin sa aming Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ayan, salamat sa Panginoon. Nanginginig po ako dahil first time na naman tatayo po ako sa harapan po ninyo. Basahin ko po yung text natin sa Tagalog, ay sa English po sa NIV version. Sabi niya po dito, Job chapter 19 verse 25, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on the earth. Ulitin ko po ulit, I know that my Redeemer lives. Ayan. So, naniniwala po ba tayo ng ating Panginoon ang tagapagligtas natin ay buhay? Amen. Ayan. So, pag-aaralan po natin ngayon, sana po wala pong matutulog. Ano po? Hello? Hindi na, wala nang pong puyat dito kagabi. Ayan. Kung mayroon man po, pakikalabit. Ayan. Sabi niya po dito, pag-aaralan po natin itong buong verse na to, yung buong chapter na ito, kung ano yung nangyari kay Job. Alam ko po na lahat tayo alam na natin kung ano yung kwento ni Job. Tama po ba? Kung ano yung nangyari sa kanya hanggang sa simula hanggang sa wakas. Alam po ba natin? Kilala po natin si Job? Ayan, hindi po yung kapitbahay ninyo, hindi yung driver. Ano po? Yan, si Job po dito sa Biblia. So, pag-aralan po natin siya mula verse 1 hanggang verse
27. Ayan. Yeah. So, ang topic po natin is reply. And the theme is, what is your reply in your situation? Yeah. Reply. Alam ko po na lahat tayo, bakit nilagay ko reply? Kasi alam ko na alam natin lahat kung ano yung reply. Di po ba? Kapag nag-chat, di ba? Kamusta ka? Ang reply natin is, kasulat ta, di ba? Mabuti, kasulat ta, nagrigrigad na tayo, mga ganon, di ba? Ibig sabihin, meron kang sumbat, meron kang sagot doon sa tinatanong. So, sa tema po natin, ano yung sumbat natin, ano yung reply natin doon sa sitwasyon natin na kinakaharap natin ngayon or noong nakaraan, or maybe pinaprepare tayo ng Panginoon, wala man tayo sa sitwasyon na yun, pinaprepare yung puso natin, yung isipan natin, yung buhay natin, para nang sa ganun maging handa tayo pagdating ng mga ganong pagkakataon. So, basahin po natin sa verse 1. So, what is your reply in your situation? Ang unang reply po ni Job sa kanyang sitwasyon ay ito. Basahin ko po sa 1 to 5, verses 1 to 5. Ang sagot ni Job, hanggang kailan ninyo ako pahihirapan sa mga salitang inyong binibitawan? Maraming ulit na ninyo akong nilait, di na kayo nahiya na sa akin magmanabis. 4. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Verse 5. Akala ninyo kayo'y mas mabuti kaysa akin. Pinagbabatayan ninyo'y ang hirap kong pasanin. So, ito po yung reply ni Job mula doon sa mga mauusik niyang mga kaibigan. So, ang unang reply natin, minsan sa sitwasyon po natin is defending ourselves. Diba? Na nandun ka sa sitwasyon na yon at nilagay ka sa sitwasyon na yon dahil may itinuturo sa iyo ang Panginoon at may itinuturo sa atin ng Panginoon doon sa sitwasyon na yon. But dahil po sa pagiging mas mataas natin kaysa doon sa sitwasyon natin, ano ba yun? Pagiging proud natin sa sarili natin na wala naman tayong ginagawang masama. Di ba ba? Ginawa mo naman, umattend ka naman ng Bible study, nagigimong ka naman every Sunday. Di ba? Nagbibigay ka naman ng offering, ng tithes mo, nagbibigay ka naman. Pero Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Lahat naman ginawa ko para sa iyo, di po ba? Nangyari na po ba yun sa buhay natin? Na minsan, nandun tayo sa sitwasyon na yun, hindi natin inaako yun na meron pala tayong pagkakamali, meron pala tayong pagkukulang. Hello? Ayan. Lord, binigay ko naman yung buhay ko sa'yo, nananampalataya naman ako sa'yo. Ipinanalangin ko naman yung mga pananim ko, yung mga alaga ko, pero bakit nalugi pa rin ako? Di po ba? Bakit Lord, ipinanalangin ko naman yung pag-aaral ko, bakit bumagsak pa rin ako? Di po ba? Dinidefend natin yung sarili natin doon sa sitwasyon natin. At yun din yung unang reply, yung response ni Job sa kanyang sitwasyon. So tayo po ba to? So, akuin po natin na tayo ito. Ano po, dahil meron pong gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Ayan, verse 6. Pumunta po tayo sa pangalawang reply ni Job sa kanyang sitwasyon. Questioning God. Ayan. Verse 6 to 12. Ganito po ang kanyang sinasabi. Dapat ninyong malaman, ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang inuuma ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig. Sa sigaw kong katarungan, hinarangan ng Diyos ang aking daraanan. Binalot niya ng dilim ang landas kong lakaran. 9. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan. Sinira pa niya ang aking karangalan. 10. Saan ako bumaling? Ako'y kanyang pinapalo, parang punong binunot pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin, isang kaaway ang sa akin kanyang turi. 12. Ang hukbo niya ay tinipon at ako'y kinugpo. Ang aking tahanan ay kanilang
sick na ako. Ano po? So, pangalawang reply ni Job sa kanyang sitwasyon ay kino-question niya yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano po? And most of the time, ganun din yung nangyayari sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na po kung nasa negative, nasa lowest point tayo. Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Alam niyo po, excuse me for using my testimony po sa umagang ito. Noong nung nalaman ko po, nasa ibang bansa po ako, nasa Singapore po ako, nung nalaman ko po na na-hospital si Mama, na ICU, hanggang sa nabubuhan, hanggang sa nawala na siya. Ano yun, kinuha na siya. Ano po. Pero doon sa process na yun, nananalangin ako sa Lord. Lord, marami pa kaming plano ng ni Mama. Marami pa kaming gustong mangyari. Lord, pahabain mo po yung buhay niya. Kasi sa tuwing prayer meeting namin, sa tuwing Bible studies namin, sa fellowship namin, ang lagi namin prayer sa mga magulang namin is long and satisfying life para sa ating mga magulang. Yan ang prayer ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ano po? So, dumating ako sa point na yun na, Lord, kulang pa ba yung pananampalataya ko? Kulang pa ba yung pag-iyak ko sa'yo, yung pagsusumamo ko sa'yo, Lord, na dagdagan mo pa yung buhay ng ni Mama ko. Gusto ko pa siyang makita kasi nasa malayo ko, tapos nasa hospital siya, tapos madaranan ko, nasa kabaong na siya, di ba? So, nandun po ako sa point na yan na kinu-question ko ang Lord doon sa sitwasyon na yun. And doon sa sitwasyon na yun, mas nakikita natin yung negative, maraming mga negative na pumapasok sa atin. Ano po, maraming mga negative na umaatake sa atin. At mas binibigyan natin ng pansin, oo, kulang yung pananampalataya mo. Minamaliit natin yung sarili natin. Dahil yun ang bulong ng diablo sa atin. Kasi hindi ka na umaten sa prayer meeting eh. Kasi hindi ka na namin hindi ka na nagbibigay ng tithes mo eh. Kasi hindi ka na... Hindi po ba? No. Kino-question natin si Lord, Lord, saan ba ako nagkulang? Saan ba tayo nagkulang? Bakit kailangan natin danasin yung ganong sitwasyon? Saan ba tayo nagkulang kung bakit kailangan ikaranas sa atin yung ganong sitwasyon? Di po ba? Ang tagal ko nang mananampalataya sa iyo, Lord. Bakit, Lord, ganito pa rin yung buhay ko? Kahit isang tuka. Ito ba? Bakit ganito pa rin yung buhay ko, Lord? Bakit kung saan pa rin kayo lumilipat ng tirakan, wala pa kaming sariling bahay? Ito ba? Marami tayong mga questions sa Lord kapag nandun tayo sa sitwasyon na negatibo. Ano po? Sabi po sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Naparito ang kaaway, ang magnanakaw, para pumatay, magnakaw, at sumira. At sa sitwasyon po natin ngayon, hindi po natin po pwedeng sisihin ang Panginoon. Lord, bakit? Ganito. Ano po? Lagi po natin, let's go back to the Word of God. Ano po? Let's go back every time na makakaranas po tayo, nasaan man tayong sitwasyon, lagi po tayong babalik at babalik sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Ano po? Lagi tayong babalik at babalik. Ano po? Doon sa pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? So, nandun tayo sa point na question natin ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na yun. Ano po? At ganoon din, hindi po kayo nag-iisa. Maraming tao na ganyan. Maraming mananampalataya na ganyan. Ano po? Marami kahit si Job, nangyari din sa kanya, naranasan din niya yan. Ano po? Ayan. So, verse 13 to 19. So, pangatlong response ni Job sa kanyang sitwasyon. 13 to 19. Ang mga kapatid ko ay pinalayo niya sa akin. Mga dating kakilala, hindi na ako pinapansin.
Pati mga kamag-anak ko ay nag-alisan, naiwan akong walang kaibigan. 15, dati kong mga panauhi, di na ako kilala, para na akong dayuhan sa aking mga alila. 16, ang utos ko sa kanila ay hindi na rin pinapansin, makiusap man ako ay ayaw pa rin akong sundin. 17, pati na ang asawa ko ay nandidiri sa akin, mga kapatid ko sa laman ayaw akong makapili. 18, ako'y kinukutya ng mga batang paslit kapag ako'y nakita, pinagtatawanan at nilalait. 19, mga kaibigan kong matalik sa akin ay nasusuklan. Ang mga minamahal ko, ako'y nilalayuan. Minsan po nandun tayo sa sitwasyon ngayon, marami tayong mga ina-expect na, di ba, may mga lalapitan tayo, pagsasabihan natin ang mga problema natin, pero sila pa po pala yung mga daragdag sa mga problema natin. Di po ba? Yung inaasahan natin ng mga makakatulong sa atin, mga mapapamilya, mga makamag-anak man yan, kaibigan man yan, asawa mo man yan, ano po, sila pa pala yung mga, hindi ko naman po nilalahatan na po. Minsan, sila pa po pala yung gagamitin para tayo mas lalong igaw ng iba. Ito ba? At dahil dun sa sitwasyon na yun, minsan ang nagiging response natin is we magnify the problem. Ano po? Mas nakikita natin, mas nakikita natin kung gaano kalaki yung problema na meron tayo. Ano po, sa negatibong mga nangyayari sa buhay natin, pamilya man yan, personal man yan, sa business man yan, sa kabukiran man yan, sa mga alaga man natin yan, sa mga anak man natin yan, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ano po, kapag nasa sitwasyon tayo na hindi maganda, mas nakikita natin, mas malaki yung problema kaysa sa Panginoon. Ano po? Mas nakikita natin na mas makapangyarihan ang problema kaysa sa Panginoon. Kaya nga may mga kanta na magnify our Lord. Ano ba? Oh, magnify the Lord. Diba? For He is worthy to be praised. Diba? May mga pagkakataon talaga na dahil sa patong-patong ng mga problema natin, mas malaki ang problema kaysa sa ating Panginoon. At kahit na sabihin natin mga mananampalataya tayo, matagal na tayong mga mananampalataya, kapag talaga dumating yung mga pagkakataong gano'n, mas nakikita natin yung problema kaysa sa gagawin ng Panginoon. Kaya ang kadalasan na nangyayari sa atin, nawawalan tayo ng pag-asa. Pinanghihinaan tayo. Hindi na tayo pupunta sa church kasi marami ka namang problema. Lord, ang dami kong problema, parang hindi ka naman, parang wala naman akong Diyos. Parang wala naman akong pinananampalatayaan. Parang hindi ka naman kumikilos sa buhay ko. Hindi na ako maglilingkod sa'yo. Hindi na ako mag-church. Hindi na ako mananalangin. Hindi na ako magbabasa ng salita ng Diyos. Dahil wala naman, pare-parehas lang naman. Ganon din naman. Mas nakikita natin yung mas malaki yung problema, mas malaki yung mga negatibong bagay kaysa sa kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Kadalasan ang problema lumalaki dahil pinapalaki natin. Ano po sabi niya sa Philippians 4:6-7? Do not be anxious about anything. Anything. Sabi niya doon sa salita ng Panginoon, do not be anxious about anything. But in everything, in supplication and thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Alam niyo po sa sitwasyon, sa kahirapan man yan, sa mga problema man yan, sa mga challenges ng buhay natin, ang minsan nakikita nating solusyon, pera, kaagapay, di po ba? Minsan ang nakikita nating solusyon, ayaw sa ganaan, magandang ani, di po ba? Minsan yun ang
Dahil na rin mas malaki yung problema natin, mas nakikita natin malaki yung problema. Kaya ang mindset natin ay iba. Ang sitwasyon natin, ang solusyon sa sitwasyon natin ay pera. Di po ba? Sino naman kasi hindi kailangan ng pera? Di po ba? Hello? Sino po ayaw ng pera? Lahat tayo kailangan natin. But sabi ng Lord, ang higit na kailangan natin, lalo na tayong mga mananampalataya man o hindi mananampalataya, ang higit na kailangan natin, peace of God in our hearts and in our minds. Amen. Ano po? Yung kapayapaan, once na binigay mo sa Panginoon niya, may kapayapaan ka na, iba na yung pakiramdam natin. Kapag mananampalataya tayo, kasi ganun, di po ba? Ayan. So, hindi ko na muna ito kanina. Okay, so magnifying the problem. Yun yung nangyari kay Job at yun yung reply niya, yung response niya sa kanyang sitwasyon. Magnifying the problem. Verse 20 to 22. 20 to 22. Ganito po ang sinasabi niya. Butot balat na lamang ang natitira sa akin. Ang pag-asa kong mabuhay, maliit na at katiting. 21. Mga kaibigan ko, sa akin sana'y mahabag. Kamay na ng Diyos ang sa akin humahampas. 22. Bakit niyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? At dahil sa sitwasyon ni Job, mas naramdaman niya na siya ay talunan. Feeling defeated. Yung response niya doon sa sitwasyon niya, naramdaman niya na wala na, pinabayaan na ako ng Panginoon. Wala namang pakailan ng Panginoon sa akin eh. Di ba? At dumating po ba tayo sa point na yun? Dumating po ba tayo sa point na naramdaman natin na parang wala nang pag-asa? Naramdaman natin na puro bigat na lang, puro na lang paghihirap na lang, puro sakit na lang, puro kawalan na lang. Yun yung mas nararamdaman natin. At dahil sa pakiramdam natin na yun, nararamdaman natin na ayaw mo nang bumangon, hindi ka na makahigop ng kape. Dati coffee is life, di po ba? Pero dahil naramdaman mo, nararanasan mo na sitwasyon ka na hindi maganda, nasa sitwasyon ka ng wilderness, nasa sitwasyon ka ng paghihirap, parang wala ka ng lakas para bumangon pa. Parang wala na tayong lakas para magpatuloy pa. Dahil wala din naman nangyayari. Di po ba? So, yun din po yung pakiramdam ni Job. Huwag po kayo mag-alala. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kami nag-iisa. Yeah, so hindi ka nag-iisa. And lastly, dito sa verse, sa main text po natin, sa verse 25 to 27, ganito po ang kanyang sinasabi. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, Amen. na magtatanggol sa aking pagdating ng wakas. Amen. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Ano po? Amen. Alam niyo po kung bakit minsan marami tayong tanong sa Panginoon. At may bakit ang response natin sa mga sitwasyon natin, sa negatibong sitwasyon natin, nalugi tayo sa farm natin, nalugi tayo sa mga alaga natin, bumagsak tayo, nagkasakit, maraming nagkasakit, naghihirap pa rin tayo. Alam niyo po kung bakit mas nararamdaman natin na tayo ay dinedefend natin yung sarili natin, kino-question natin ng Lord, mas malaki yung problema kaysa sa ating Panginoon, nararamdaman natin na tayo ay talunan. Bakit? Kasi nasasaktan tayo. Nararamdaman
maramdaman natin yung mga ano yung response natin doon sa sitwasyon natin na negatibo kasi nasasaktan tayo. Kasi hindi naman yung gusto natin. Amen? Hindi naman ang gusto po natin maging maayos yung buhay natin. Pero bakit hindi ganun yung nangyayari? Kaya kino-question natin ng Lord. Ano po? At bakit natin siya kino-question? Kasi nasasaktan tayo. Ano po? Kasi yung may mga bagay na gusto natin mangyari sa ating mga buhay pero hindi nangyayari. Ano po? Ganun din. Nung nasa ICU po noon si Mama, talagang nananalangin po, nasa mix po kami noon na prayer meeting. 11 o'clock ng gabi, nasa prayer meeting pa rin kami. At ipinanalangin po talaga namin yun. Mayroon pong sister na nanalangin po. Ang prayer meeting po kasi namin doon is via Zoom kasi nga hindi naman kayo magkakasama. So, nananalangin talaga kami. Sabi ko, panalangin natin si Mama na magkaroon na siya. Kasi kailangan po siya na maidala sa ICU. Kailangan na siyang ma-ICU kasi may pumutok na po na ugat at kumakalat na po yung dugo sa utak niya. Kailangan po yun ng immediate na medical attention. Pero wala pa po kahit sa ward, wala pa po. Nasa labas pa po siya ng hospital kasi nga po wala po, nasa Maynila po sila noon, wala pong bed na available. So nagpipray po kami, nagpipray. Hanggang sa pagkatapos ng prayer, meron po, tumawag po yung kapatid ko. Nasa ICU na daw. Ano po. Pero hindi po naging maganda. Kasi yun na pala yung huli at wakas ng kanyang buhay. At dun sa point na yun, sinabi ko kay Lord, at nag-question ako kay Lord, Lord, bakit? Yung kapatid ko, yung mga kapatid ko, pinapalakas ko yung loob nila eh. Pinapalakas ko yung loob nila na walang imposible sa Panginoon, walang mahirap sa Panginoon, lahat kayang gawin ng Panginoon. But in one click, kinuha ng Lord ang buhay ng aking ng mama ko. Ano po? At yung response natin, Lord, bakit? Diba ba? Bakit ganito? Bakit ganito? Kulang pa ba yung pananampalataya ko? Kulang pa ba yung pagluhod ko sa'yo? Lord, diba ba? Yung mga response natin na yun, kasi nasasaktan po tayo. But in the end, ano po, alam natin, lalo na tayong mga mananampalataya, alam natin na ang tagapagligtas natin ay buhay. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Alam niyo po, niligtas tayo ng Panginoon mula sa dagat-dagatang apoy. Tama po ba? Sino po yung mananampalataya na dito? Sino yung tumanggap sa Panginoon? Alam niyo po, di po ba? Alam niyo na niligtas tayo ng Panginoon mula sa dagat-dagatang apoy? Amen? Amen. Yung pa kayang sitwasyon natin, hindi tayo kayang iligtas ng Panginoon. Yung sitwasyon natin ngayon, yung sitwasyon ng puso natin, yung sitwasyon ng isipan natin, yung sitwasyon ng buhay natin, hindi pa kaya tayo kaya iahon ng Panginoon. Nagawa niya na eh. Naibigay niya na yung buhay niya para sa atin. Ano pa yung hindi kaya ibigay ng Panginoon? Hello? Ano pa po yung hindi kaya ibigay sa atin ng Panginoon? Ano po? Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto niya. Di ba ba? Kaya minsan nagkukwestiyon tayo sa Lord kasi, Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Pero once na nalaman natin, once na isinabi ng Lord, ito yung kalooban ko. At ang tagal po ng process na yun, nung namatay po yung mama ko November, nauwi po ako, 1 linggo lang yun. Ang tagal ng process na hanggang sa matanggap ko, alam ko sa sarili ko na yun ang kalooban ng Panginoon. Pero bakit kinu-question ko, Lord? Kasi nasasaktan pa ako. At maaaring nandun po tayo sa sitwasyon na yun. At yung sitwasyon ni Job, hindi na po siya bago. Sabi nga po niya, ukay-ukay na. Nararanasan na, danas na natin lahat. Pero ito po yung gustong sabihin ng Panginoon na buhay siya. Amen. At nakikita ang sitwasyon natin. Hello?
Nakikita po ng Diyos ang sitwasyon natin. Alam ng Diyos kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Ano po? Kailangan, kung ano yung kailangan mo, masambit mo sa Lord, pero iba yung dumating kasi iba yung kalooban ng Lord. Hindi po ba? Amen. Alam natin na hindi natutulog ang ating tagapagligtas. Amen. Kapag nasa sitwasyon tayo na mahirap, mahigpit, nasa down, ano po, lagi po natin aalalahanin na buhay ang ating tagapagligtas. Buhay ang ating Diyos. Amen? Amen. Buhay ang ating manunubos. Ano po? Hindi po siya bulag para hindi makita kung ano yung mga sitwasyon natin. Hindi po siya kagaya ng kagayang ibang relihiyon na ang Diyos nila ay hindi nakakalakad, pipi at bini. Pero ang Diyos po natin, alam kahit yung isa kung ilang higla ng buhok meron tayo. Ano po? Kayang iligtas ng Panginoon, kayang iahon ng Panginoon kung ano may yung sitwasyon natin. Alam niyo po kung anong gagawin natin. Tatawag tayo sa Kanya. Amen. Ano po? Tatawag tayo. Yung tatawag na, Lord, yung bukas yung puso mo sa Kanya. Hindi mo naman kailangan pumunta dito sa... Pero kung gusto mo pumunta dito sa bahay-sambahan, pwede na. Pero kung sa inyong bahay, nagtatrabaho ka man, ano po, kahit saan mo gagawin, kahit anong ginagawa mo, tatawag mo sa Panginoon. Alam niyo po, sabi ng isang pastora ko doon sa Singapore, sabi niya, kasi kinamusta niya po ako. At sabi ko, nag-a-adjust pa rin ako dahil sobrang daming adjustment, ang daming mga pagbabago. Ano po. Pero sabi niya, sana yung buhay mo hindi balanse. Paano hindi balanse? Hindi ko po maintindihan yun. Dapat mas nakakalamang ang Panginoon. Amen. Huwag natin ibabahalas yung mas marami tayong panahon, mas marami tayong oras sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano niya yung gagawin. Pero alam niyo po, isa sa mga ginagawa namin noon sa Singapore, ano po, ako po ay helper. Ano po, sa bahay nagtrabaho. Pero binayayaan po ako ng Panginoon ng napakabait na mga amo. Ano po, isinama nila ako sa iba-ibang bansa. It's favor na rin yun ng Panginoon. Pero alam niyo po yung ginawa sa akin ng Panginoon doon. Sabi ng pastor ko, mas nakakalamang ang Panginoon. Huwag mong gawing balanse. Dapat nasa taas palagi ang Panginoon. Amen. Every 6 a.m. may prayer meeting. 9 a.m. may prayer meeting. 4 a.m. may prayer meeting. 10 p.m. may prayer meeting. Ano po? And hindi wasted. Wala pong overdose sa paglapit natin sa Panginoon. Amen. Diba? Pag yung palay, nilagyan mo ng gamot ng sobra-sobra mamamatay, di po ba? Tama po ba ako? O mali ako? Di po ba? Pag pinakain mo yung alaga mo ng sobra-sobra, ano po, di po ba aatakihin yan? Pero kapag nanalangin ka sa Panginoon, kapag tumawag ka sa pangalan ni po, nagwawalis ka, nagbabakit ka, nagkukuskus ka, nandito yung earphone namin, nananalangin, nag-e-amen ka doon sa pinapanalangin. Wala pong overdose sa pananalangin. Walang overdose sa paglapit natin sa Panginoon. The more na lalapit tayo sa Panginoon, the more na tatawag tayo sa Panginoon, mas ipapakita ng Panginoon kung gaano siya kadakila sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hello? Amen. Ano po? Paano po yung sitwasyon natin ngayon sa harapan ng Panginoon? Exciting pa po ba kapag tumatawag tayo sa Kanya? Oo. Or dahil sa sobra, alam niyo po yung panahon natin ngayon, kung hindi ka magdodoble tayo, hindi ka mabubuhay, hindi ka kakain. Ano ba? Kailangan mo kumain kasi ang mahal na. Ang mahal na ng lahat ng mga bilihin. Kailangan mo talagang mag-triple, doble, lalo na kapag may pinag-aaral ka. Pero huwag po natin gawin dahilan yun para hindi lumapit sa Panginoon. Amen.
Amen. Hello? Huwag po natin gawin yung dahilan yun para hindi tumawag sa Panginoon. Ano po? Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga paghihirap, nakakaranas tayo ng mga problema, ng challenges. Kinakalabit tayo ng Panginoon, nagpapapansin ng Panginoon sa atin. Anak, di mo na ako naaalala. Hindi ka na tumatawag sa akin, hindi mo na ako kinakausap. Iba na kinakausap niyo. Sino kaya yun? Diba ba? Hello? Kahit sabihin natin matagal na tayong mananampalataya. Dapat, everyday po yan. Everyday na yung pag-ibig ng Panginoon fresh sa ating mga buhay. Hello? Amen. Fresh sa ating mga buhay. Para hindi po tayo dumating sa pagkakataon na hindi na natin maalala. Ano po yung last na doon? Remember that our Redeemer lives. He is alive. He is watching over you. He knows every details of your life. He is present every situation we have because He is God. Ano po? Sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin, present ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng pagkakataon, moments ng buhay natin, hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Ano po? Lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, amen. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Gusto ko po kayong ipanalangin, pero bago po yan, pwede po ba natin awitin muna yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Tayo po tayo.
magbabago ang iyong kabutihan. Kahit kailan, Panginoon, hindi magbabago ang iyong katapangan. At kahit kailan hindi magmamaliw ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Maraming mong salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, nang walang hanggang kabutihan mo, walang hanggang katapatan mo, patuloy po namin babanggitin at babanggitin, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ng aming mga puso. Ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ng aming mga isipan. Ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. At sino man sa amin, Panginoon, ang nakakaranas ngayon nang wala na siyang pag-asa, Panginoon, nakakaramdam ng kahinaan, nakakaramdam, Panginoon, ng kalungkutan, nakakaramdam, Panginoon, ng mga iba't ibang uri ng problema sa kanyang buhay, kabigatan, kawalan, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong mga salita, nabuhay ka. Ang tagapagligtas namin ay buhay. Ang tagapagligtas namin ay may pakialam sa aming mga buhay. Panginoon, iparanas mo po sa Kanya sa pagkakataong ito ngayon, Panginoon, ang paghipo mo po sa Kanyang puso. Iparanas mo po sa Kanya, Panginoon, ang kapayapaan na Ikaw mismo ang may bigay, Panginoon. Iparanas mo po sa Kanya, Panginoon, ang pag-asa na Ikaw mismo ang pinagmumulan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos. Kaming mga mananampalataya, Panginoon, meron kaming Diyos na pwede namin tawagan kahit anong oras. Pwede namin pagsabihan ng kahit anong bagay, Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin ka, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong kadakilaan. Pinupuri namin ang iyong kabutihan. Pinupuri namin, Panginoon, ang iyong katapatan. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pangungusap mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, dahil dadalhin namin ang mga salita ito na ikaw ay Diyos na tagapagligtas sa buhay. Dadalhin namin ito sa isang linggo na naman, Panginoon, nakakakarating namin sa isang linggo, Panginoon, na aming tatahakin, Panginoon. Lord, sa aming mga buhay, patuloy namin alalahanin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na maibigin, Diyos na tagapagligtas, hindi lamang ang aming mga kaluluwa, kundi ng aming sitwasyon ngayon, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. At sa aming Panginoon, na hindi maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos, Lord. Tulungan mo po siya na maging bukas ang kanyang puso at kanyang isipan sa pagkilos mo, Panginoon. Sa sitwasyon niya, Panginoon, maaaring may mga ipinapanalangin siya na hindi niya pa sinasagot. Pero Lord, ipaalala niyo po sa kanya that your will be done, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord God. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Lord God. Hallelujah. Sa iyo po namin binabalik ng maingat, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat